Isang araw pagkatapos ng Pasko, isang robbery incident naman ang nangyari sa isang bahay sa Pasig City. 8 pulis naman ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit ang sangkot di umano sa pagnanakaw sa isang bahay sa Pasig City kung saan tinangay di umano ang mga gamit at alahas na nagkakahalaga ng ₱250,000 noong December 26, 2025. Nangyari raw ito sa kalagitnaan ng isang anti-illegal drug operation. Pero ayon na mismo sa PNP Internal Affairs Service o PNP IAS, maraming butas ang nakita sa sinasabing drug operation. Mula sa kawalan ng koordinasyon sa PIDEA hanggang sa kakulangan ng mga kaukulang dokumento gaya ng search warrant para masabing lehitimo ang pagpasok ng mga pulis na sangkot sa isang private property. Kasama ang mga opisyal ng barangay, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang bahay ng biktima. Pero wala kaming naabutang tao sa address na itinuro ng barangay. Mukhang walang tao po. Dito po. Nakapaatla. Ito bahay. Ito po yung bahay. Baka nga po walang tao. Nakapaatla. Ayon sa barangay, isang araw matapos ang panluloob ng mga pulis, agad na nag-report sa kanila ang mga biktima. Accordingly, dito sa blatter namin ay may pumasok ng mga pulis sa kanilang bahay. Sinabihan pa siya na nagtitinda ng drugs. Para masigurong hindi na mauulit ang insidente sa lugar, mas hinigpitan ng barangay ang pagpapatrolya sa kanilang lugar. Meron routine din po ang ating security force. Nag-iikot naman po sila at chance din siyempre na makahuli kami ng mga criminal elements. So at chance din po yon. Pero with the presence of barangay security force, marami rin na nag-a-end up na gumawa ng krimen. Siyempre, ang tao mas gusto nila nakikita para meron pong nalalapitan. Sinubukan din naming kunan ng pahayag ang himpilan ng Eastern Police District pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Pero ayon sa hepe ng istasyon, kasalukuyang nasa restrictive custody o nananatili sa loob lang ng kampo habang mahigpit na binabantayan ng PNP ang 8 sangkot na pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinampahan din sila ng mga kasong robbery at violation of domicile dahil sa questionabling operasyon. Dahil pumasok umano ang mga pulis sa isang private property ng walang search warrant, pahintulot ng may-ari at walang sapat na koordinasyon sa mga kinauukulan. May summary dismissal na rin daw o ang rekomendasyon na tanggalin na sa serbisyo ang mga pulis na sangkot sa nakawan. Isa na namang pulis ang nasangkot sa pananaksak sa loob mismo ng Camp Crame gamit ang isang kitchen knife. Kinilala siyang si Police Senior Master Michael Camillo. Ang kanyang biktima, isa ring pulis na si Police Executive Master Sergeant Eric Castro. Lumalabas na papuntang dalawa sa preliminary investigation sa Department of Justice bago mangyari ang pananaksak sa kusina ng CIDG office. Kabilang sila sa 6 na pulis na idinadawit sa di umano'y pagnanakaw ng mahigit 13 million pesos sa isinagawang Pogo raid sa Bataan noong October 2024. Allegedly, kumuha siya ng patalim, ng kutsilyo at sinaksak niya po ang isa ng naming tauhan din na kasama din po yung persons under restrictive custody. So ang pagkakasaksak na ito ay nag-cause po ng injury sa ating isang personnel at ang yun naman po ang ating biktima ay dinala na sa PNP-GH General Hospital para sa agarang medical attention. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon kung ano ang motibo ng pulis sa pananaksak. Magkakaroon pa po ng filing ng mga cases. Papatawan po siya ng kaukulang administrative penalty at criminal penalty din po. Sa datos mula sa Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP IAS, mula July 2016 hanggang November 2025, mahigit 32,000 na PNP personnel ang napatunayang guilty sa iba't ibang administrative cases. Gaya ng neglect of duty, misconduct, dishonesty, abuse of power o excessive force, violation of rules on public funds or equipment, immoral or unbecoming conduct at drug-related administrative violations. Sa bilang na yan, mahigit 9,000 PNP personnel na ang nadismiss sa serbisyo.
Mahigit 15,000 naman na mga pulis ang sinuspindi bilang bahagi ng disciplinary action ng PNP. Habang mahigit 200 pulis ang may kasong kriminal mula taong 2024. Systemic issue na siya. No? Ibig sabihin, hindi lang usapin ito ng personal, kundi may usapin ito ng, issue sa loob ng PNP. Ang isa sa nakikita ko na kailangan tignan dito bilang isang akademiko, makita yung institutional na early warning systems. Huwag nang antayin na magkaroon pa ng mas matinding problema. Tignan kung ano yung nangyayari, individual na level. No? Dapat din daw siguraduhin ng PNP na napapanagot ang mga pulis na sangkot sa krimen. Kapag ka nagkamali yung isang police sa isang unit, dapat sunod-sunod yan, yung command responsibility. It's either to resign or to relinquish din yung position ng mga nasa taas para it will give really a message na hindi mo lang lagi sinisisi doon sa para lahat ng mga commanders should really look at seriously nung accountability. To serve and protect, yan ang mandato ng Philippine National Police. Pero sa ilang mga pagkakataon, mismong mga kapulisan ang umaabuso sa kapangyarihan at nasasangkot sa iba't ibang krimen.